Nako po, sumagot na. Nagsalita na po si Attorney Raymond Fortun. Meron po kasing mga lawyers. Nakakapagtaka, no? May mga lawyers ngayon na mga content creators na rin. Nasa YouTube, nasa Facebook, meron silang mga contents. Siguro yung ilan maganda ang intensyon dahil gusto nilang magbigay ng libreng advice, legal advice sa kanilang mga programa. Pero yung ilan kasi nagiging komentarista na rin. Alright. At yun nga, merong ilang lawyers na inakusahan si Attorney Fortun na isang ambulance chaser. Tignan natin kung anong ibig sabihin yan. Si Attorney Fortun po ay isa sa pinakamagaling na lawyers ng ating bansa. Marami na siyang naipanalong malalaking kaso. At natural lamang, kahit naman sa ang sistema ng lipunan, meron talagang ganito inggitan. Okay. So, yung mga lawyers na nag-akusa sa kanya bilang ambulance chaser, yun yung nakikita natin. Dahil mas matagumpay di hamak si Attorney Fortun kesa sa kanila. Totoo naman. At wag niyo sanang gamitin yung social media kasi para kayo yung magparinigan. Okay? Or magparinig kayo sa kapwa lawyer niyo. Parang hindi talaga maganda. Tumulong yung tao. Totoo. Matagal na itong issue na ito ng ex-cop at syempre nga nung siklista, August 8 pa. At halos isang buwan na, August 8 pa. So hindi natin sigurado kung paano nag-viral ulit. Ito ba yung nag-viral na dati? Mukhang hindi naman dahil wala naman tayong nabalitaan. Pero yun nga, ang tinuturo nilang dahilan na itong mga lawyers na tinatawag si Attorney Fortun na ambulance chaser, ang tinuturo niyang dahilan kaya nag-resurface itong viral video na ito ay si Attorney Fortun. At mukhang may mali sila doon. Dahil ang pagkakaintindi ko, kailan-kailan lang talaga ito in-upload noong kumuha ng video. Kailan-kailan lang. Siguro ay nagdalawang isip siya. 'Di ba? At yun nga, nag-viral, nire-upload ng maraming netizens, ng maraming nasa social media, at humantong na nga sa pag-volunteer ni Attorney Fortun para tulungan yung siklista. Siguro naman yung galing na itong isang Fortun, hindi yan gagawa ng ganitong action para tulungan yung siklista kung alam niyang tagilid siya. 'Di ba? So eto yung dalawang lawyers. Etong isa ay yung si kabatas natin at etong isa ay si Attorney Claire Castro. Yon, sila po ang nagbansag kay Attorney Fortun na ambulance chaser. Meron palang ganong phrase. Anyway, ang ibig sabihin, a lawyer or lawyer's agent who incites incident or accident victims to sue for damages. Parang kukumbinsihin. Siguro, hindi naman yan gagawin ni Attorney Fortun kung hindi niya naramdaman na kailangan ng tulong ng siklista. Hindi lang po si Attorney Fortun ang nagpapahayag na gustong tulungan yung siklista. Nakikita naman natin, pati Senado ay nabulabog na rin, pati Kongreso, ang ilang senators ay nagbigay na rin ng kanilang pahayag tungkol nga doon sa ex-cop na yon, na dapat ay managot, dapat ay hindi palusutin, 'di ba? Ganun ang nababasa natin. So yon, may sagot si Attorney Fortun at maganda yung kanyang sagot. Basahin ko muna to. Sabi niya doon sa mga nag-akusa sa kanya na ambulance chaser, try something else. Losers ang tawag niya. Sabi, by making personal attacks, I know I have already beaten you. Alright. Tama nga naman. Sabi niya, eto daw, the primary, if not only motive of ambulance chaser are potential attorney's fees. Totoo yon. Kaya ini-encourage yung victim, halimbawa, na magdemanda para sa damages nga. Doon sa aggressor, doon sa kung sino man ang nag-cause ng accident, halimbawa. Anyway, ay ito pong ginagawa ni Attorney Fortun, ito po ay libre. Okay, yun yung tinatawag na pro bono. Walang bayad ang kanyang serbisyo sakaling mag-surface na nga, lumutang na nga ang cyclist na yon. Alright. I don't believe I have even mentioned damages ever. And since when is asking the public for prayers convertible to cash? Okay, dahil
humingi na rin po ng prayers si Attorney Fortune na sana siya ay maging safe ang family niya. Dahil nga naman, yung kanyang babanggain na isang tao na nagbanta na ng vlogger at syempre, kitang-kita naman natin kung paano ilagay sa kapahamakan, muntik nang ipahamak yung cyclist. So yun, maganda at sumasagot si Attorney Fortune. Pasensya na po doon sa ilang lawyers ha. Yung inggit niyo po, totoo, gamitin niyo sa ibang paraan. Minsan kasi siguro, mayaman ba ang mga lawyers or depende yan sa kanilang mga nagiging kliyente or gaano kalaki ang naipapanalo nilang kaso. Hindi ko sigurado. Pero yun nga, talaga pong nagtataka tayo, bakit pinasok na itong mga lawyers ang social media, ang YouTube halimbawa, ano bang meron? Dahil totoo, may kita sa social media, malaki ang kita sa social media, pero yun nga, by doing so, parang mapapabayaan mo yung totoong trabaho mo talaga. Paano pag nawili ka na lang dyan dahil mas okay ang kita pala? 'Di ba? Kahit nga ako na napakaliit ng platform, okay naman ang kita, marami tayong natutulungan. Pero yun yung ating purpose, yun ang ating intensyon. Ay, ewan, hindi pa rin talaga ako makapaniwala. Yung mga lawyers ngayon, ano nangyari sa inyo? Bakit pasikatan kayo sa social media? Bakit nagiging content creators na rin kayo? Anyway, no wonder, dahil, my God, ang presidente na nga content creators na, di ba? Or content creator na rin eh. So siguro talagang eto na yung era na lahat tayo ay pwedeng maging content creators. Kaya lang, yun nga, sana yung profession nyo, yung trabaho nyo, ang mas pagtuunan nyo ng pansin. Hindi yung mag-worry pa kayo, oy, kumukonti ang views ko, kailangan kong gumawa ng eksena, kailangan kong gumawa ng isang content para makaakit ng mga viewers. Nako, mahirap yan.